Hello and good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat at welcome po sa ating GTCC Online Church Service ngayong Sunday, June 7, 2020. Kung kayo po ay visiting viewer, welcome po sa panonood ng online service na ito at maraming salamat din sa panonood ninyo. Hopefully mapagpala kayo ng online service na ito. Para naman sa mga taga GTCC, umaasa ako na kayo ay nasa maganda at mabuting kalagayan. Kahit na tayo ay nasa quarantine. At patuloy nating ipanalangin na magkaroon na ng kalayaan ng mga churches, hindi lamang sa atin, kundi sa buong Pilipinas, sa buong mundo, magkaroon na ng kalayaan na magtipon-tipon uli. Dahil alam ko na ang mga Kristiyano ay talagang init na magkasama-sama sa pagsamba sa Diyos. Panalangin natin patuloy yan. Ngayong Sunday, sa ating online service, babasahin ni Jam ang ating scripture at pagkatapos si Liana naman ang aawit sa atin. Sa announcement, wala akong gustong ipaabot sa inyo kundi kung kayo ay mayroong prayer request, ipaalam nyo sa amin. At kung kayo ay mayroong financial need, ulitin ko sa inyo na nahandito ang church para makatulong sa inyo. Huwag kayong mag-itabili na magsabi. Kahit na palihim, kahit isa lang ang sabihin niyo, hindi na makakalabas yan. Hindi na kung ayaw nyo talaga na malaman na kayo ay natulungan ng church. Pero kami, para sa side namin, sa church, sa leadership, gusto namin na makatulong sa inyo. Dahil yun ang isang tungkulin ng church, magtulungan sa isa't isa. Okay, so yun ang ating yun lang ang ating announcement na alam ko sapagkat restricted naman tayo, wala naman tayong ganong activity, kaya yun lang ating yun lang gusto kong banggitin sa inyo. So, para sa ating scripture reading, narito po ang aking magandang pamangkin na mana sa kanyang daddy, si Jaila. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa 2 Corinthians 13 verses 11 to 13. Hanggang dito na lamang mga kapatid, at paalam na sa inyo. Sikapin ninyo na walang makitang kapintasan sa inyo, at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa, nang sa ganoon ang Diyos sa pinanggagalingan ng pag-ibig at kapayapaan ay isa sa inyo. Magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayong lahat ng mga mananampalataya rito. Naway sumainyong lahat ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko po kayo na masayang awitin ang awit na ito ng pagpupuri sa ating Panginoon. Sige po, let's all welcome the presence of the Lord this morning. Turn to you. Hope is there, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hear the sound of hearts returning to you.
still make things new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, we're the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. So tayo po ay magsisimula ng panibagong series ngayong umaga at ang title ng ating series ay Imitating Christ o Pagtulad kay Kristo. At wala itong kinalaman doon sa aklat na The Imitation of Christ na isinulat ni Thomas A. Kempis. Pero kung kayo ay interesadong basahin yung aklat na yun as a supplement reading along with the series, no, yun ay makakatulong sa inyo. Pero hindi kinakailangan. Yun lang ay kung interesado kayo. At kung babasahin nyo yung aklat na yun, mas maigi na basahin nyo 1 chapter a day. Maikli lang yung chapter doon. Yung mga chapters doon. Parang aklat lang ng mga awit. Yun lang ay kung interesado kayong basahin. Pero hindi naman, walang problema yun. Ang ating series ay tumutukoy. O ito ay merong kinalaman sa pagiging alagad. Pagtulad kay Kristo bilang isang alagad. At ngayong umaga, ang ating tatalakayin ay the imitation of Christ, imitating Christ, the soul of discipleship. Pagtulad kay Kristo, ang kaluluwa ng pagiging alagad. At ang ating text, ang ating pinaka-text, scripture text sa buong series na ito ay ang 1 John chapter 2, verse 6. At babasahin natin yan ngayon na. 1 John chapter 2, verse 6. Ito po ang sabi sa NIV. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Sabi sa ang salita ng Diyos version sa Tagalog, ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Hesukristo. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Kristo. Tayo ay samandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat po ng marami sa iyong pag-ibig sa amin. Sa kabila ng maraming mga paghamon o hamon sa buhay namin, alam namin na kami ay sa iyo at kami ay minamahal mo. Sa katunayan, lahat ng sangkatauhan ay minamahal mo. Wala ni isang tao na hindi mo minamahal. Lahat ng tao ay minamahal mo, Lord. Bagamat karamihan sa aming mga tao ay nagbibigay ng sakit sa puso mo. We hurt you. We give you pain in your heart. Pero Lord, mahal mo rin kami. At dalangin namin sa umagang ito na maranasan ng bawat isa ang pagmamahal mo, Panginoon. Ipadama mo sa amin, ipadama mo sa sangkatauhan, sa bawat nanonood at nakikinig ng online service na ito. Ipadama mo ang iyong pagmamahal sa kanila at ipaunawa mo, ipaalam mo sa kanila, Lord, sa pamamagitan ng Holy Spirit na sila ay mahal mo. At para sa bawat isa sa amin na naririto ngayon na nanonood ng online service na ito, Lord, would you bless us?
would you fill us with your presence? Puspusin mo kami ng iyong banal na presensya. At mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng aming talakayin. Sa iyong kaluwalhatian at kapurihan sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa pasimula ng talakayin ito, gusto kong pag-isipan nyo ang isang napakahalagang tanong na ito. Bakit ako Kristiyano? Pag-isipan natin itong tanong na ito. Bakit ako Kristiyano? Bakit ako sumampalataya kay Jesus? Bakit ako nagpasya? O bakit ako naging Kristiyano? Para sa ano ang pagiging Kristiyano ko? So, dumami yung tanong. Pero isa lang talagang main question. Bakit ako Kristiyano? Yun ang pinakapag-isipan natin. Bakit ako Kristiyano? Para ba mapunta sa langit ang kaluluwa ko pag namatay ako? Para ba makaiwas ang kaluluwa ko mula sa impyerno? Para ba hindi ako hatulan ni God sa mga kasalanang nagawa ko laban sa Kanya? O para makatanggap ako ng blessing mula kay God? Kaya ako Kristiyano. Yun ba ang ating mga dahilan? Hindi kaya ang pagiging Kristiyano ay para sa lakayin ng ibang reliyon at sabihin sila ay mali? O kaya naman ay para expose ang kasalanan ng mga tao sa ating paligid? Hindi kaya para hambalusin ang sanlibutan ng katotohanan mula sa Biblia? O kaya naman ay hindi kaya para bigyan ng bangungot ang sangkatauhan tungkol sa paghuhukom ng Diyos? O hindi kaya para i-terrorize ang mga tao tungkol sa impyerno? Bakit ako Kristiyano? Ano ba ang pagiging Kristiyano ko? O baka naman ang pagiging Kristiyano ay ang pagtulad kay Kristo? Baka yun Ano sa palagay niyo? So ulitin ko yung tanong, bakit ako Kristiyano? Bakit kayo Kristiyano? Bakit tayo Kristiyano? Ano ba ang pagiging Kristiyano? Alam niyo, ang salitang Kristiyano ay ginamit sa New Testament ng 3 beses lang. No? Doon makikita niya sa Acts chapter 11:26, mga gawa 11:26, mga gawa 26:28 at unang Pedro 4:16. So doon sa tatlong pagkakataon na yan, doon nyo lang mababasa ang salitang Christian. Yung isa doon ay plural pa nga, pangmaramihan. Doon sa Acts 11. Sa kabilang dako, ang salitang mga alagad o disciples ay ginamit ng mahigit sa 220 beses sa buong New Testament. Pero hindi ito dalawang grupo. Ang pagiging Kristiyano at ang pagiging alagad ay isa. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano ay pagiging alagad. Ang dalawang salitang ito, yung Kristiyano at alagad, ay hindi magkaiba at hindi dapat pagkaibahin o hindi dapat paghiwalayin. Ito ay iisa lamang. Iisa lamang ibig sabihin nito. At ang ibig sabihin nito ay tagasunod ni Jesus o tagasunod ni Kristo. Iisa lamang ang ibig sabihin ng Kristiyano at ng alagad. Parang sa trabaho ko, yung mga kasamahan kong postman, meron mga tumatawag sa akin doon na Ed. At meron ding mga tumatawag na Eddie. Nakapangalan ko dito lang sa lugar namin, nakapangalan ko ang tatay ko. Pero may tumatawag sa akin Ed, may tumatawag sa akin Eddie, pero walang tumatawag sa akin Edgar. Kasi hindi maaluwal sa kanila para sabihin yung Edgar, hindi maaluwal sa dila nila, Hindi ko sila masisisi kasi maging yung lola ko sa tatay ko, si Lola Caria, hindi niya masabi yung pangalan ko. Ang tawag sa akin ng lola ko ay Edgar. Hindi Edgar. Meron din pinsan si nanay
si Billy, no? Si Billy, pag tinatawag ako noon, hindi rin niya masabi yung Edgar. Ang tawag niya sa akin, Edgar, no? So, hindi ko masisisi itong mga kasamahan kong postman kasi hindi naman pangkaraniwan yung pangalang Edgar dito. Kaya, tawag nila sa akin ay Ed o kaya Eddie. Pero iisa lang ang taong tinutukoy nila. Pag may tumawag sa akin Ed, alam kong ako yun. Pag may tumawag sa akin Eddie, alam kong ako rin yun. Ha? Pero walang tumatawag sa akin Edgar kasi hindi nga maalwal sa dila nila yan. Yung maalwal, ibig sabihin, hindi smooth sabihin, hindi pinong sabihin. Tayo rin gumagamit tayo minsan yan, di ba? Kapag yung halimbawa, yung salitang meron, no? Lalagyan natin ng G sa huli. Halimbawa, merong gagamba sa kesame. Ginagawa natin yung para maging maalwal, para mas smooth sabihin. Kasi kapag yung meron gagamba, parang hindi pino, hindi suwabe yung pagkakasabi. Pero pag sinabi mong meron gagamba, parang mas madaling sabihin. So, yun ang ibig sabihin ng maalwal. Smooth para sabihin. Ayun. Yun nga sabi ko, kahit na tawagin akong Ed or Eddie o Edgar o Egay, alam kong iisa lang ang tinutukoy nila at ako yun. Ganun din naman sa Panginoong Jesucristo. Minsan, tinatawag natin siyang Jesus, minsan ay Christ. No, Jesus o kaya Kristo. Pero iisa lang ang tinutukoy natin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kapag sinabing Kristiyano, ganun din, ang tinutukoy nun ay alagad. Hindi magkaiba ang dalawang ito. Ang Kristiyano ay hindi iba sa alagad. Sa katunayan, mayroong mga nag-iisip na itong mga katawagang ito ay pag-usad sa kalagayang spiritual. Una, ikaw ay mananampalataya at ikaw ay magiging Kristiyano, no? Mananampalataya, tapos magiging Kristiyano o magiging born again, at pagkatapos magiging Kristiyano, at pagkatapos ay magiging alagad. So, hindi ito progression. Hindi ito mananampalataya ka muna, na born again, tapos tinawag ang Kristiyano, at tapos ay magiging alagad ka. Hindi ganun yun. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging isang alagad ni Jesus. Noong panahon ni Jesus at ng mga apostol, hindi nila ginagamit yung salitang Kristiyano. No? Hindi pa umiiral yung salitang Kristiyano noon. Kapag ang isang tao ay nanampalataya sa isang rabbi o sa isang guro tulad ni Jesus, siya ay tatawaging alagad or disciple. Nung panahon ng Panginoong Jesucristo, ganun ang tawag nila sa mga sumusunod doon sa mga gustong sumunod sa Kanya, disciple. At yun nga ibig sabihin ng tagasunod ni Kristo, tagasunod ni Jesus. Yung salitang Kristiyano ay ginamit lamang yan doon, unang ginamit doon sa iglesia, sa Antioquia, no? Na ang paggamit pa niyan ay bilang panunuya sa mga alagad. So, ibig sabihin, yung salitang Kristiyano ay hindi nagmula sa mga alagad mismo. Ito ay nagmula sa mga tumutuya sa kanila. Sila ay tinutuya at ang tawag sa kanila ay Kristiyano. Parang, halimbawa, minsan may maririnig kayo, no? Nung unang nagsisimula akong Kristiyano, tinatawag kami mga karismanyak. No? Yun ay panunuya. Ganun din, yung salitang Kristiyano ay isang salita na ginamit ng mga taga-Antioquia para tuyain ang mga alagad doon. At ito ay nagsimula 10 taon matapos mamatay si Kristo. Hindi agad nila ginamit yung salitang Kristiyano. Dahil sila ay, ang tawag sa kanila ay mga alagad o tagasunod ni Jesucristo. Kaya, kapag ikaw ay nagpahayag ng iyong pagsampalataya kay Jesucristo, ikaw ay nagiging tagasunod niya noong panahon na yon. At dapat din ganun, kasi hindi naman nagbabago yun eh. Kung ikaw ay nagpapahayag ng iyong pananampalataya sa Kanya, ikaw ay tagasunod niya. Ikaw ay tumutulad sa Kanya. Hindi lang sumusunod, kundi tumutulad sa Kanya. Hindi pwedeng sabihin na Kristiyano ako pero hindi ako alagad. No?
Hindi pwede yun. Katulad na kung halimbawa kung sasabihin ko, hindi ako si Edgar, ako ay si Egay. Hindi tama yun. Ibig sabihin, that's absurd. Sapagkat alam ko na ako rin ang tinutukoy. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay alagad din. Ang problema, paglipas ng panahon, ang iglesia ay naging isang institusyon at ang Christianity ay naging isang relihiyon ng Estado o state religion sa ilalim ni Emperador Constantino. Lahat ng mga tao ay ginawang Kristiyano. Lahat ng nasasakupan ng sa Roman Empire ng panahon na yun. Dahil Kristiyano ang emperador, dapat Kristiyano rin lahat ang nasasakupan. Kaya lahat ng mga nasasakupan, mga taong nasasakupan ng imperyo ng Roma, ay ginawang Kristiyano sa pamamagitan ng pagbautismo sa kanila. At sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanila sa loob ng simbahan. Kahit hindi talaga sila tunay na tagasunod ni Kristo. At yun ay isang malaking problema. At walang pagkakaiba yan sa panahon natin, no? Na basta tanggapin mo si Kristo, Kristiyano ka na. Yun, doon nung panahon naman na yon, basta nabautismon ka, Kristiyano ka na. Kahit hindi ka talaga tagasunod ni Kristo. So, mayroong problema doon. Sapagkat hindi pwede na isang tao ay tawaging Kristiyano, pero hindi siya alagad. That's absurd. At dahil doon sa ganung pangyayari na ginawang Kristiyano ang mga tao sa pamamagitan ng pagbautismo sa kanila at pag-anib sa iglesia, nawala ang kaluluwa ng pagiging alagad sa mga kaanib ng iglesia o simbahan. Nawala yung kaluluwa. At ang katagang Kristiyano ay naging bangkay na lamang. Nawala kasi yung kaluluwa. Sinabi kong bangkay dahil nawala ang buhay ng tunay na pagsunod at pagtulad kay Kristo, at sa halip, ang salitang Kristiyano ay naging katawagan na lamang para sa mga nabautismohan at naging kaanib ng iglesia. At sa panahon natin, nadagdagan pa nga yan ng isa pang katawagan, no? Yung tinatawag na born again. Sa madaling sabi, habang lumilipas ang panahon, nag-iiba lang yung katawagan. Pero yun din yun eh. Kristiyano, mananampalataya, alagad, born again, yun din ang ibig sabihin noon. Alagad. Ang problema, nahandun ba yung kaluluwa? Nahandun ba yung kaluluwa? Hindi mahalaga. Hindi mahalaga yung katawagan eh. Kung kahit anong katawagan ang gamitin natin, walang problema doon. Ang mahalaga ay ito. Nasa atin ba ang kaluluwa ng pagiging alagad ni Kristo? Ibig sabihin, tinutularan ba natin si Kristo? Tayo ba ay namumuhay tulad ni Kristo? Sinasanay ba natin ang ating sarili na iayon ang ating pamumuhay sa pamumuhay ni Kristo? At yun nga sinabi doon sa 1 John chapter 2, verse 6. Pagtulad kay Kristo. Pagtulad sa buhay ni Kristo. Ay, bakit ko binibigyan diin ang pagtulad kay Kristo? Dahil it's because a Christian is a disciple, and a disciple is one who imitates Christ. Ang isang Kristiyano ay isang alagad, at ang isang alagad ay isang tumutulad kay Kristo. Sa madaling sabi, ang isang nagsasabing siya ay Kristiyano ay dapat na mayroong interest, at siya ay nagnanais, at siya ay nagsisimulang humakbang at lumakad doon sa landas ng pagtulad o paggaya kay Kristo. Kung isang tao ay nagsasabi na siya ay Kristiyano, pero hindi siya interesado o wala siyang intensyon na tahakin ang direksyon ng pagtulad kay Kristo,
hindi pa talaga siya Kristiyano. Hindi pa talaga siya Kristiyano. Maaaring may takot lang siya sa Diyos o takot lang siya sa Diyos. Maaaring ganun. Pero hindi pa talaga siya Kristiyano. Maaaring nakagis niya lang ang pagtawag ng Panginoon kay Lord. Pero hindi pa talaga siya Kristiyano. O kaya naman ay masipag lang siyang dumadalo sa church. Masipag siyang gumagawa sa church. Pero kung wala yung intensyon na tumulad kay Kristo, hindi pa talaga siya Kristiyano. Maaaring nananalangin din siya at tumatawag siya sa Diyos na hindi niya kilala personally. No? Hindi niya kilalang personal. At pwedeng mangyari yun. Kasi doon sa mga gawa, chapter 17, verse 23, mayroong mga tao na sila'y sumasamba sa hindi kilalang Diyos. May mga taong ganun. They pray to God whom they do not know. So, itong merong confusion, merong pagkakamali doon sa bagay na yan. Akala ng ilang tao, no? Dahil sila ay tumatawag ng Panginoon kay Jesus, sila ay Kristiyano. O kaya naman sila ay nananalangin kay Jesus o kaya kay God, sila ay Kristiyano. Pero hindi yan ang pagiging Kristiyano. Kasi ang pagiging Kristiyano ay pagiging alagad. At ang pagiging alagad ay yung pagtulad kay Kristo. Kaya kung walang intensyon, walang interes ang isang tao na nagsasabing siya ay Kristiyano, wala siyang interes at intensyon na tumulad kay Kristo, hindi pa talaga siya Kristiyano. Maaaring siya ay mayroon lamang simpati. May simpatya lang siya sa iglesia o kaya ay sa Kristyanismo. Pero sa karanasan niya ay hindi pa talaga siya Kristiyano. Ngayon, sinasabi ko bang yung mga taong ganon ay hindi na dapat dumalo sa iglesia? Hindi ganon. No? Mali yung ganong landas para tahakin. Hindi dapat ganon. Mahalaga na maintindihan ng bawat isa, no, na ang pagiging Kristiyano ay hindi basta-basta. Hindi ito nakukuha sa biglaan. Sapagkat tulad ng talakaying ito, no, ang discipleship, ang soul of discipleship, ang kaluluwa ng pagiging alagad ay yung pagtulad kay Kristo. Kaya kung walang interes ang tao, ang isang tao, kahit na matagal na siya sa loob ng simbahan o ng iglesia, kung wala siyang interes na sumunod at tumulad kay Kristo, hindi talaga siya Kristiyano. Parang babalik tayo doon sa panahon ng imperyo ng Roma. Binautismohan lamang ang mga tao, pinapasok sa simbahan, and then Kristiyano na kayo. Hindi ganun yun. Ang Kristiyano sa Biblia ay pagiging alagad ni Kristo at ang pagiging alagad ni Kristo ay yung tumutulad kay Kristo. Pero ulitin ko, hindi na nangahulugan niya na hindi na dapat sila dumalo sa iglesia. Sapagkat napakahalaga na sila ay nasa loob ng iglesia sa pag-asa na sila ay matulungan ng iglesia para makapagpasya sila later on, kung magagamit ko yung salita ngayon, no? Makapagpasya sila later on para tuluyan ng sumunod at tumulad kay Kristo. Pero kung sa ngayon pa lang, meron na silang hangarin na sumunod kay Kristo, meron na silang interes na tularan si Kristo, sila nga ay lehitimong Kristiyano na at sila ay lehitimong alagad. Kasi yun yung kaluluwa ng pagiging alagad o pagiging Kristiyano. Yung pagtulad kay Kristo. Hanggat wala yung interest na yon, hanggat wala yung intensyon na yon, ang isang tao ay mananatiling dumadalo sa church, bahagi siya ng church, member siya ng church, nakikiisa siya, nakikifellowship siya, pero sa kaluluwa niya, hindi pa siya Kristiyano. Maaaring magamit niya yung katagang Kristiyano, maaaring magamit niya yung label o yung tatak na Kristiyano, pero ang totoo, sa mata ng Diyos, hindi yun ang pagiging Kristiyano. Tandaan niyo ito. You cannot be a Christian if you are not also a disciple of Christ. And you are not a disciple of Christ if you are not also an imitator of Christ. Hindi ka maaaring maging Kristiyano kung hindi ka alagad ni Kristo o kung hindi ka rin alagad ni Kristo.
At hindi ka alagad ni Kristo kung hindi ka rin tumutulad kay Kristo. Ha? Huwag tayong maging kampanteng sabihin na, born again ako. So exempted ako dyan sa sinasabi mo, Pastor. Ito nga yung sinasabi kong naging bangkay na lamang itong mga katawagang ito. Born again, Kristiyano, ligtas, believer, naging bangkay na lamang na katawagan kasi nawala yung kaluluwa. At ang kaluluwa ng pagiging alagad ay yung pagtulad kay Kristo. Kapag wala yung intention na yun, hindi yung pagiging Kristiyano. Kung ikaw ay born again, ang question dun ikaw ba ay tumutulad kay Kristo? Sinasanay mo ba ang iyong sarili? Are you training yourself to become like Christ? Born again ka nga, pero bakit magagalitin ka pa rin? Sa matagal na panahon. Bakit meron ka pa rin kinaiinisan? Bakit hirap kang magpatawad? Bakit mapanghusga ka pa rin? Bakit nangingibabaw pa rin sa iyong igit? Kung ikaw ay born again, bakit ganito pa rin? Yun ba ang pagiging tulad ni Kristo? So, yung salitang born again ay bangkay lang ngayon kung wala yung kaluluwa ng pagtulad kay Kristo. Na sinasanay mo ang sarili mo na mahalin ang iyong kapwa, ang iyong kaaway. Sinasanay mo yung sarili mo kahit na mahirap. You train yourself para labanan ang pagkainggit, ang pagkagalit, ang mga ito. Sinasanay mo yung sarili mo at gumagawa ka talaga ng iyong tungkulin, ng iyong bahagi para mahubog ang sarili mo tungo sa larawan ni Kristo. Minsan, ang nasa isip natin, basta hindi ako nangangalo niya, okay lang ako, banal ako. O kaya, basta hindi ako pumapatay ng tao, matuwid ako, okay lang ako. Basta hindi ako nangaargabyado ng kapwa ko, ayos lang ang pamumuhay ko. Pero alam ba ninyo, at yan, talakay natin, di ba, sa Sermon on the Mount, ang pagkagalit ay katumbas ng pagpatay. Maging ang mga Pariseo ay nagmamahalan sa isa't isa, pero hindi nila minamahal ang kaaway nila. Pero ang turo ni Kristo sa atin, love your enemies and pray for those who persecute you. Bless those who curse you. Panalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, mahalin ninyo ang inyong kaaway, pagpalain ninyo ang mga nanunumpa sa inyo. Kaya yung sabihin lang natin na born again ako, madaling sabihin yun. No? O kaya ay ligtas ako, madaling sabihin yun. Pero doon sa loob, nandun ba yung kaluluwa ng pagiging alagad? Maring magsabi siya, pero brother pastor, nag-undergo ako ng discipleship training. O member ako ng isang discipleship group. Maganda yun, walang problema doon. Maganda ang discipleship training, maganda ang member ka ng isang discipleship group. Basta, taglay mo rin yung kaluluwa ng pagiging alagad. Ano yun? Yung pagtulad kay Kristo. Imitating Christ. Pero, kahit ikaw ay membro ng anumang grupo tungkol sa discipleship, pero wala yung kaluluwa ng pagiging alagad sa'yo, wala yun. Sinasabi ko bang umalis ka na sa grupo na yun? Hindi. No? Maaaring matulungan ka ng grupo na yun later on na ikaw ay maakay tungo sa pagpapasya na talagang tumulad na kay Kristo. Pero kung hindi mo pa karanasan yun nga, hindi pa talaga ikaw isang alagad ni Kristo. Kahit na ikaw ay member ng discipleship group o discipleship training o kahit anong discipleship program. Maganda yun, ulitin ko, napakaganda na kung ikaw ay nasa isang grupo na yun dahil makakatulong yun. Pero kung wala yung kaluluwa, huwag mong isipin na ikaw ay isa ng alagad kapag wala yung kaluluwa ng pagiging alagad ni Kristo. Ngayon, kung ikaw ay nagsisimula ng tumulad kay Kristo, nagpasya ka na gusto ko ng tumulad kay Kristo at ginagawa mo na yung bahagi mo. Interesado ka ng mangyari sa buhay mo yun.
That's great. Napakaganda nun. Yun ang napakagandang estadong spiritual na talagang nagpasya ka na sumunod. Ngayon, paano kung tanongin niyo, Pastor, paano kung hindi pa ako nagpapasya ngayon? Hindi pa ako interesado. Wala pa akong to be honest, Pastor, wala pa akong interest na tumulad kay Kristo. Ang masasabi ko sa inyo, kapit lang kayo. Stay put, kapit lang kayo. Lagi nyo lang pag-isipan ng bagay na yan. Pag-isipan nyo lagi ang tungkol sa pagtulad kay Kristo. Lagi nyo ipag-pray, Lord, tulungan mo ako na sa bagay na ito. Tutulad ba ako sa iyo o hindi? Isipan nyo, pag-pray nyo. Pag-ready ka na, pag-ready ka ng tumulad kay Christ, kay Jesus, sabihin mo sa Kanya, Lord, ready na ako na tumulad sa iyo. At sabihin mo din sa church. Pahayag mo sa church. Sabihin mo sa church na, mga kapatid, ready na po ako na tumulad kay Kristo. Gusto ko na magsimula na tumulad kay Kristo. Yun. Maganda yun. Pero until then, hanggat hindi nangyayari yun, sorry to say, na hindi mo mararanasan yung buong buo na buhay na ino-offer ni Christ. Ibig sabihin, mananatili ka pa rin magagalitin, o kaya ay mananatili ka pa rin bihag ng kahalayan, o kaya mananatili ka pa rin may galit sa kapwa mo, o kaya naman ay mananatili kang walang tagumpay laban sa kasalanan, mananatili kang walang interes sa mga bagay na spiritual. Sa madaling sabi, mananatili kang hindi natutulad kay Kristo kahit na lumilipas na ang mahabang panahon. Kasi hindi ka pa nagpapasya tungkol doon na tularan siya. Marami ka pang pagkaabala. Marami ka pang distraction. At kapag hindi ganun, ang buhay mo, hindi talaga nakasentro kay Kristo at hindi tumutulad kay Kristo, hindi mo mararanasan yung patuloy na pagbabago sa buhay mo at hindi mo mararanasan yung talagang kagalakan na alok ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Yung buhay na maganda sa ibabaw ng lupa. Parang ang buhay mo ay katulad pa rin ng mga hindi mananampalataya na yung experience nila ng frustration, yung pain, pagkamuhi, pagkagalit, andun ka pa rin. Hindi mo ma-overcome. Yung kanilang worldliness ay hindi mo ma-overcome. Ganun ka pa rin. Kaya minsan nasasabi ng iba, di ba? Minsan ang mga Kristiyano parang hindi mo i-distinguish from the world. Hindi mo maipagkaiba mula sa mga taga-sanlibutan. That's because yung mga Kristiyano na yun, ayun nga, hindi sila nag-decide pa na tumulad kay Kristo. They just go to church. Ngayon, kung halimbawang ganyan ang buhay mo, para kang nakabalahaw. Alam niyo nakabalahaw? Siguro, noon nung ang libis ay sariwang-sariwa pa na halos wala pang bahay. No? May mga sasakyan na rin yung mga lolo ko at saka yung mga tiyuhin ko. Nangyayari yun, babalahaw yung sasakyan sa putikan. No, kasi ang libis nun, hindi pa naman sementado, talagang maputik yan noon eh. Nababalahaw. Umiikot lang yung gulong pero hindi umaalis. So, ganun din. Parang ikaw ay hindi pa nagpapasya na tumulad kay Kristo pero nasa loob ka na ng church. At kinikilala mo ang sarili mo bilang isang Kristiyano pero hindi ka talaga interesado na wala kang intensyon na tumulad kay Kristo. Ganun ka lang. Umiikot yung gulong na hindi ka umaalis. Naka-stuck ka, ibig sabihin. You are stuck. Nakabalahaw. Pero kung tatanungin mo na, Pastor, kung ganyan ang lagay ko, pwede ba ako umattend sa church? O dapat ba nasa church pa ako? O umalis na lang ako sa church? No. You stay put. Kapit ka lang. You are free. You are welcome sa church.
Tatanggapin ka ng church. Kung yung mga unbeliever nga, tinatanggap natin eh. Inaanyayahan natin eh. So, kapit ka lang. Gawin mo lang yung gusto mong gawin sa church. Dumalo ka hanggat gusto mo. Maglingkod ka. Gusto mo maglingkod. Tumulong ka sa church hanggat gusto mo. Pero, ito lang sabihin ko, huwag mong iisipin na ikaw ay talagang Kristiyano na o alagad ni Christ. Hanggat wala yung kaluluwa ng pagiging alagad sa iyo, at yun ay yung pagtulad kay Kristo, huwag mong iisipin na ikaw ay talagang alagad na ni Kristo at ikaw ay Kristiyano na. Kasi nga, ang pagiging Kristiyano ay pagiging alagad at ang pagiging alagad ay yung isang tumutulad kay Kristo. Pero kung ikaw ay tumutulad kay Kristo, nagsisimula ka na ron, then fine. Maganda yun. Tawagin mo yung sarili mo na ako'y disciple dahil ako'y nagsisimula ng tumulad kay Kristo. Maganda yun. Pero kung hindi pa, nasa church ka lang, umattend ka hanggat gusto mo, tumulong ka sa church hanggat gusto mo, pero yun nga lang, huwag mo munang iisipin na ikaw ay talagang alagad na ni Kristo. Ganun din kung ikaw ay member ng discipleship group. Pwede ka mag-join sa isang discipleship training, discipleship program, discipleship activity, discipleship group. Pwede yun. Walang problema na maganda yun, nakakatulong yun sa'yo. Pero hanggat hindi ka nagpapasya na tumulad na talaga kay Kristo, huwag mo nang sabihin na disciple ka o Christian ka. Kasi nga, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Maliban na lang, talagang nagpasya ka na tumulad sa Kanya. Ulitin ko, You cannot be a Christian if you are not also a disciple of Christ. And you are not a disciple of Christ if you are not also an imitator of Christ. But you can be a churchgoer or a discipleship group member. Maaaring may magsabi, kung ganun, pastor, mag-quit na lang ako sa church. O kaya, mag-quit na lang ako sa discipleship group. Kahit naman mag-quit ka, kahit hindi, ganun pa rin. Hindi rin mababago yung kalagayan mo eh. Di ba? So, why not just stay? At hindi yun ang magandang landas na tahakin para sa'yo. Hindi makakatulong yun kung talagang gusto mong magkaroon ng relationship kay God. Hindi makakatulong yun sa'yo. Pag bumitaw ka, wala ka ng pag-asa. So, bakit hindi ka na lang mag-stay put? Ibig sabihin, kapit ka lang, diyan ka lang. Hintayin mo yung pagkakataon na talagang pagpasya ka na. Hindi yun ang tamang landas. Iba, yun ang landas na tinatahak nila. Aalis na lang ako. Sakto na yan. May mga quote-unquote Christian na kapag nasaktan, nasabihan, napagalitan, alis na lang ako. At yan karaniwang nangyayari sa mga kabataan. Pero hindi yun ang tamang landas. Natahakin. Maliban na lang talagang sinabi sa'yo ni Lord na umalis ka na. Pero of course, siyempre si Lord, sasabihin pa sa'yo na umalis ka na sa church. Kaya lang, mabuti si Lord. Mabait si Lord. Napaka-galing ni Lord, no? Mayaman sa kagandahang loob, mayaman sa biyaya. Na kahit nagre-rebelde ang isang tao sa church, alis na lang ako. Meron pa rin way si Lord para ikaw ay i-lead niya o pangunahan niya tungo sa Kanya dahil sa biyaya niya. Pero kung ikaw ay isang miyembro ng isang church, pero hindi ka pa nagde-decide na talagang matulad kay Kristo, stay ka lang, kapit ka lang, lagi mo lang ipag-pray, pag-isipan ng maigi. Pag ready ka na, sabihin mo kay Lord, Lord, ready na ako. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Lord, ready na ako na sumunod sa iyo o tumulad sa iyo. Sabihin mo rin sa church. Church, mga kapatid, na-realize ko na ready na ako ngayon na tumulad kay Jesus. Ready na ako ngayon na sumunod kay Jesus. At yun ang pinakamagandang public declaration of faith. Hindi ang water baptism. Ang water baptism, madali lang gawin. Pagkalubog sa iyo, tapos na. Ano ang buhay mo pagkatapos nun? Pero yung mag-decide ka talaga, mga kapatid, ready na ako na sumunod kay Kristo. Baka magpalakpa ka ng lubusan ng mga taga-church kasi yung decision na yun, napakahalagang decision yun. Napakahalaga at napakaseryosong decision. So maganda na aminin mo sa sarili mo na hindi ka pa talaga disciple
dahil hindi mo pa nga intensyon at hindi mo interes na tumulad kay Kristo. Mas maganda na aminin mo yung sarili mo. Kaysa doon sa sabihin mo na, disciple ka na, pero ang totoo, hindi naman. Mas maganda maging honest tayo, maging tapat tayo sa sarili natin at maging tapat tayo sa Diyos. Huwag tayong basta sumakay lang. No? Mga Kristiyano sila, so Kristiyano rin ako. Huwag, hindi ganun yun. Dahil ang pagiging Kristiyano, ulitin ko, ay pagiging alagad. At ang pagiging alagad ay yung isang tumutulad kay Kristo. So okay lang yun, nabigyan mo sarili mo ng panahon na pag-isipang maigi ang bagay na yan, ang pagtulad kay Kristo. Ngayon, ang pagtulad kay Kristo ay mayroong dinadalang blessing. Nag-iiba yung buhay, nag-iiba yung kapangyarihang spiritual ng taong tumutulad kay Kristo. Merong ibang, sabihin natin, merong ibang anointing yung mga talagang nandun sa paglalakbay na yon ng pagtulad kay Kristo. Kaysa doon sa mga Kristiyano sila, sinasabi Kristiyano sila, pero yung isang paan nila nakatapak sa mundo. Kaya dapat na bigyan mo ng panahon. Bigyan nyo ng panahon ng sarili nyo. Pag-isipang maigi ang bagay na yan. Parang pag-aasawa yan eh. Hindi minamadali. Pinag-iisipang maigi. Hindi ako naniniwala na kailangan magdesisyon agad ng isang tao para kay Kristo. Hindi ganun yun. Napakaseryosong bagay nito. Minsan naririnig nyo, di ba? Halimbawa, mayroong isang Kristiyano, kausap niya yung hindi mananampalataya. Minsan may mga ibang member ng church na sisigaw, patanggapin na yan. Para bang napakadaling gawin yun. No? Hindi naman yung pagtanggap eh. Hindi ganun ka simple yun. Si Kristo mismo, hindi niya minamadali ang kanya mga hindi niya minadali yung mga gusto sumunod sa kanya. Tingnan niyo halimbawa sa isang pagkakataon na sinabi niya, ang sinumang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili ay hindi maaring maging tagasunod ko. Ang sinumang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi maaring maging tagasunod ko. Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipagawa niya at hindi na maipatapos. Kaya pagtatawaran siya ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagpatayo ng bahay ang taong ito pero hindi na kayang ipatapos. Katulad din ng isang hari na gustong makipagdigma sa kanyang kapwa-hari. Dapat isipin muna niya kung makakayanan ng 10,000 sundalo niya ang 20,000 sundalo ng kanyang kaaway. At kung sa palagay niya hindi niya kaya, magpapadala na lang siya ng mga sugo para makipagkasundo bago dumating ang kanyang kaaway. Sa verse 33, pansin ninyo. Ganyan din ang gawin ninyo. Ang sabi ni Jesus. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ng lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. Nakita niyo yun? Sa verse 33, isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Bakit kailangang isipin muna? Dahil ito ay isang seryosong desisyon. Hindi ito minamadali. Hindi ito yung tipong nakasakay mo sa bus, nakatabi mo, sinira mo si Kristo at gusto mo patanggapin na agad siya. Hindi ganun yun. Pag-isipan muna. Dapat you have to consider it carefully. Dahil ito ay isang seryosong pagpapasya. Hindi gusto ni Lord na sakay ka lang. Sakay na kayo. Hindi ganito eh.
Hindi ganun yan. Kaya hindi ako okay doon sa mga nagmamadali o nag-aapura na patanggapin ng isang tao. At nangyayari yan, no? Pero paglipas ng ilang buwan, nawala na yung tao. Of course, alam ko rin, dahil sa grace na rin ni Lord, may mga taong nagpapatuloy. Pero dito, sinabi ni Lord na isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Ngayon, maaaring may magtanong, Pastor, paano kung mamatay ako na hindi pa nagpapasyang maging tagasunod ni Jesus? Saan mapupunta ang kaluluwa ko? Yun nga ang sinabi ng Panginoon Huwag mo munang isipin yun. Ang isipin mo ay yung pagtulad sa Kanya, yung pagsunod sa Kanya. Huwag mong isipin yung kung saan pupunta yung kaluluwa mo. Sabi ni Lord, pag-isipan mo ang pagsunod sa Kanya. Kasi kung sasabihin ko sa kayo, halimbawa ngayon, sa impyerno napupunta yung kaluluwa mo. Anong gagawin mo? Bigla kang sasampalataya kay Christ, bigla kang magpapasya dahil doon sa sinabi kong gano'n. Ibig sabihin, natakot ka lang sa impyerno, kaya ka nagpasya. O kaya, dahil minadali kita, halimbawa, Sa palagay mo, kapag minadali kita at dahil natakot ka sa impyerno, at sinabi mo ngayon, sige Lord, susunod na ako. Dahil natakot ka lang sa impyerno, sa palagay mo, yung buhay mo magbabago. Dahil lang doon sa pagkatakot na yun. Hindi mangyayari yun. Dahil ang pagpapasya tungkol sa pagsunod kay Kristo ay dapat pag-aralang maigi, pag-isipan, sapagkat ito ay isang napakahalaga at napakaseryosong desisyon. Of course, kapag hindi ka nagpasya ngayon, ang pinakamalinaw na epekto niyan ay yung buhay mo dito sa lupa. Hindi mo mararanasan si Christ. Hindi mo mararanasan yung buhay na ino-offer ni God sa'yo. Handong pa rin, Kristyano ka, sinasabi mo Kristyano ka, pero bungangera ka pa rin. Magagalitin ka pa rin. Hindi ka makapagpatawad, pero sinasabi mo Kristyano ka, nagiging katitisuran ka sa madaling sabi. At hindi lang yun. Of course, marami pang epekto na idudulot sa iyo itong ganyang buhay kasi yan ang buhay ng sanlibutan. Yung mga buhay ng mga hindi sumusunod kay Kristo. Pero kung ikaw ay magpapasya, napag-aralan mo na maigi, talagang nag-decide ka, at gusto mo sumunod kay Kristo, garantisado yun. Babaguhin ka ni Lord. Dadalhin ka niya sa dapat niyang pagdalan sa iyo. Gagamitin ka niya. At yun ang gusto niya Alam niyo ang layunin ni Lord kung bakit tayo nagiging Kristiyano dito sa ibabaw ng lupa, para magamit niya tayo. Para maging ilaw ng sanlibutan upang mapakita natin ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Maging daluyan tayo ng ilaw ng Diyos, ng liwanag ng Diyos para sa sangkatauhan. Hindi primarily yung pagpunta sa langit, kundi yung dito. Kapag tayo ay namumuhay na sumusunod kay Kristo dito sa ibabaw ng lupa, bahala si Lord sa atin. Alam ni Lord ang gagawin sa atin. Na handito yung talagang sabihin natin yung battleground nasa ibabaw ng lupa. Hindi ka sasampalataya kay Kristo para isalba mo lang ang kaluluwa mo mula sa impyerno. Hindi ka susunod kay Kristo dahil ayaw mo lang masunog ang kaluluwa mo. Hindi ka susunod sa Kanya dahil gusto mo lang ma-enjoy ang heaven afterwards. Hindi. Dito, kaya ka susunod kay Kristo, kaya ka maging Kristiyano o maging alagad dahil gusto mong tumulad sa Kanya at para magamit ka ng Diyos para sa ibang tao. Maging daluyan ka ng liwanag ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos. Hindi yung para isalba mo lang ang sarili mo. So, ano sinasabi ko dito? Ang sinasabi ko, ito, pwedeng pag-isipan muna
Pag-isipan mo muna ang pagsunod kay Jesus. Pero, habang pinag-iisipan mo yan, of course, sasabihin ko rin sa'yo na hindi ko magagarantihan kung ikaw ay pupunta sa langit kung bigla kang mamatay. Maaaring mapunta ka sa langit, maaaring hindi. Pero hindi ko magagarantihan yan. Ang Diyos ang nakakaalam nun. Yung pagsunod kay Kristo, siya mismo ang nagsabi, pag-isipan ninyong maigi. Dahil yun ang pinakakaluluwa ng pagiging alagad. Yung pagtulad sa Kanya. Yung mamuhay tayo na ayon sa pamumuhay ni Kristo. Kasi kung halimbawa pipilitin kita na magpasya ngayon, na sumunod kay Kristo, sa palagay mo, magbabago yung buhay mo. Dahil napilitan ka lang. O kaya tinakot kita. Sa impyerno may mga apoy na hindi namamatay, may mga uod doon na hindi namamatay. Puro kadiliman doon. Pagdahan doon ang kaluluwa mo. Ite-terrorize ko yung kaluluwa mo, halimbawa. Doon sa kaisipan na ganun. At dahil doon, sige pastor, susunod na ako kay Kristo. Sa palagay mo, magdudulot siya ng pagbabago sa buhay mo. Pag nawala na yung terror sa isipan mo, balik ka na naman sa dati. Kasi hindi ka naman talaga nagpasya out of your heart. Nagpasya ka dahil natakot ka lang. Pag tumapang ka na uli, di wala na uli yung pagnanais mo na sumunod kay Kristo. So, hindi ganun yun. Pag-isipan mo, give yourself time. At walang problema doon. Pag-isipan maigi kung gusto mo talagang sumunod sa Kanya. Sapagkat yun ang pinakakaluluwa ng pagiging alagad, yung pagkakaroon, yung pagtulad kay Kristo. Yung pagsunod sa Kanya. So, anong mabuting gawin? Ang mabuting gawin ay carry on. Just carry on. Ibig sabihin, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo ngayon, pero sa isipan mo, kinukonsider mo na yan. Pinag-iisipan mo na. Pinagpe-pray mo na. Sa tuwing makakarinig ka ng mga sermon tungkol sa discipleship, pinag-iisipan mo na yan. At ganda, pag nagbabasa ka ng Biblia, pinag-iisipan mo na yan. Susunod ba ako kay Lord o hindi? Pinagpe-pray, pinag-iisipan, hanggang sa makarinig ka ng sermon, maaaring hindi sa akin, maaaring sa ibang tao, sa ibang pastor, biglang nag-click sa'yo. Ito na yung pagkakataon. Ito na yung panahon talaga. Natouch akong sinabi ni Pastor Sorenzo. At yun ang pagkakataon, yun ang panahon na sabihin mo kayo, Lord, gusto ko na sumunod sa'yo. Sabihin mo rin sa church, sa mga kapatiran, mga kapatid, nakikinig ako ng radyo, o nanonood ako ng telebisyon, o nanonood ako sa YouTube, mayroong isang pastor na nagbanggit ng tungkol sa pagsunod kay Kristo. At ito rin yung binabanggit ni pastor. Pero, nag-click sa akin bigla. Kaya nag-decide ako. Ngayon ay tagasunod na talaga ako ni Jesus. At maganda yun. Maganda yun. Yun ang napakaganda. Na ikaw ay magpasya na talagang sumunod na kay Kristo, tumulad kay Kristo. Ngayon, sa pag-usad natin sa seryeng ito, titingnan natin ano ba yung larawan ng pagtulad kay Kristo. Saan bahagi tayo dapat tumulad kay Kristo? Napaka-lawak, napaka-dami ng ginawa ni Kristo sa ibabaw ng lupa, no? At hindi natin may isa-isa yon. Titingnan lang natin yung mga highlights sa buhay ni Christ. Ano yung mga dapat nating tularan kay Kristo? Of course, lahat ng katangian niya dapat nating tularan. Pero sabi nga, yung mga highlight lamang, yung mga mahalaga, yung mga dapat natin talagang i-apply sa buhay natin. At dito sa series na ito, maasa ako na maging challenge ito sa atin, maging hamon sa atin ito, na hindi lamang tayo basta maging kampante na Kristyano ako, born again ako, kundi mahamon tayo na tumulad kay Kristo sapagkat iyon ang pinaka-kaluluwa ng pagiging alagad at pagiging Kristyano.
Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, hinihiling namin ang biyaya mo, ang iyong habag, lalo na sa aming isipan, sa aming mga puso, para mapag-isipan at mapagpasyahan ang bagay na ito ng pagtulad sa iyo. Turuan mo kami, akayin mo kami, gumamit ka ng kasangkapan at kaparaanan para makapangusap sa amin. We know, Lord, that you speak to us through other means, Lord. Kaya naman, maging sensitibo na ang aming mga pandinig upang marinig namin ang tinig mo at sa ganun ay mag-click sa amin ang desisyon o ang paggawa ng desisyon na sumunod na at tumulad sa iyo. Lord, would you help us? And would you bless us, Lord, sa bagay na ito? Sa pangalan ni Jesus. Amen.